Ayan guys, good morning. Hyundai i10 nag-check engine. So last time nilinis ko tong throttle body, tapos nakita nga natin dito sa throttle body niya mayroong problema. Ito yung throttle body na nilinis namin nakaraan. Tapos nakita ko to, may problema na yung throttle body niya. Kung makikita nyo tong IACB niya or IACB valve, mayroon na siyang crack. So bali ginawan ko muna yan ng paraan. Kasi last time ang issue niya ay ang RPM niya nag-ups and down. So pag nagbukas ng aircon ngayon, sabi ko palitan na namin yung IACB valve. So yun na nga, biglang nag-check engine na din dun sa loob. So kaya ngayon gagawin ko dito, papalitan ko na ng bagong IACB valve. Tapos relearning uli. So bali magre-relearn ulit tayo. Tapos ito yung code ng check engine natin. So ayan, idle speed control actuator signal high of coil number 2. Saka itong idle speed control actuator signal high of coil number 1. So ito na yung pyesa na ipapalit natin ngayon. Ayan. Yung actuator, yung IACV na tinatawag or IACV valve. So part number OEM 35150-02-800. So yun ang port number natin. Tapos sabay na lang ng belt. Alternator belt. Ayan, alternator belt 2512 02552. Yan ang belt ng ano natin, alternator. Tapos pakakalas ko na yung IECB valve, tapos pakakabit ko muna to. Tapos delete ng codes. Di-delete natin yung code. Tapos mag-relearn ng throttle body uli. Ayun, pinapatanggal ko muna yung ano natin, belt. Ito naman, papalitan ko na to. Ayan guys, napalitan ko na siya. Tapos delete na natin yung code. So bali erase na natin tong code na to. So clear fault code. Okay. Red fault code tayo. So wala nang trouble code dito. So back. Agree na siya. So dito rin, erase din natin to. Clear fault code. DTC, okay. So okay na siya. So magre-relearn na lang tayo ng ng throttle body. So yun. Electronic throttle sensor reset. Dito tayo papasok mamaya. So ayan. Yan yung gagawin natin mamaya. So bali relearning. Kung walang scanner, madali lang mag-relearn ng natin. Throttle body. Pag tips ko lang sa mga nagki-cleaning ng throttle body, kahit walang scanner, pwede nyo relearn. So ang gagawin nyo lang dyan, paandarin nyo lang ng paandarin. Tapos once na ma-reach na niya yung kalahati ng temperature natin at tumandar na yung pan, ibig sabihin nag-relearn na yan. Tapos after ilang minutes, patayin nyo yung makina, paandarin nyo uli. So ganun yung pagmamanual throttle body relearning. So pag nakita nyo tumaas yung RPM, huwag nyo i-revolution ng revolution. Hayaan nyo lang siya mag-cool down pababa. Hanggat hindi pa umaandar yung aux pa natin dun sa harapan, wag yung ire-revolution. Kailangan uminit muna yung makina, tapos umandar yung pan. After nang umandar ng pan, naka-relearn na yan. Kung wala kayong scanner. So ayun lang, mamaya-maya papaandarin ko na to. So ayun na guys, nag-uumpisa na ako mag-throttle body relearn. So bali yung natin, coolant temp nasa 60.
60 degree. So, dapat antayin natin umandar yung fan para ma-throttle body relearn siya. Tapos, ito naman yung IECV valve na kinalas ko. Ayan, no? Bulok na siya. So, antay-antayin na lang natin to. So, ayun na guys, na throttle body relearn na rin natin to. Ano bang magiging problema pag hindi na throttle body relearn yung ano natin? Throttle body. Ang mangyayari kasi diyan, imbis na steady lang yung RPM, magiging ups and down yan. So, malfunction. Kumbaga, erratic yung idling pag hindi na throttle body relearn. So, magalaw siya. So, kaya ang gagawin dito, pag nagpalit ng throttle body, naglinis ng throttle body, kailangan i-relearn yan lagi. Para yung RPM niya sumakto sa hinihingi ng computer. So, try nating aircon. Nagka-aircon ako. So, 900 RPM pag naka-aircon. So, ayun. Okay na yung ano natin dito. Palit ng IECB valve tsaka throttle body relearn. Hyundai i10.